Hello mga palaboy, welcome back to my YouTube video. By the way, I'm Joey RJ Olimba, your sales executive here at Peak Motors Jose Abad Santos, Manila Branch. Ngayon mga kapalaboy, ipe-present ko sa inyo yung 2024 Montero GLS Automatic. Ano-ano ba yung features ng unit na to? Tara, samahan nyo ako at tignan natin kung ano yung meron sa unit na to. Hello mga kapalaboy, nandito tayo ngayon sa harapan ng 2024 Montero GLS Automatic. Kung napapansin nyo po, yung harap po niya, equipped na po siya ng front camera. Turo ko lang kung saan nakalagay. Yung front camera niya nandito. Halos nasa ibaba lang ng mounting ng plaka. Equipped na rin siya ng LED projector headlamps at ng LED fog lamps. Mamaya papailawin po natin yan para makita nyo kung ano yung itsura niyan kapag naka-on yung mga headlight niya. Paano ba natin malalaman mga kapalaboy kung Montero GLS o GLX yung unit na tinitignan natin? Siyempre malalaman natin na Montero GLS siya kung yung ano niya, yung headlight niya nakailaw to. Or pag habang naka-on yung makina or tumatakbo yung sasakyan, nakailaw to. Kasi ibig sabihin yan, Montero GLS or automatic Montero yung unit na tinitignan natin. Yan. Mga kapalaboy, itong Montero GLS natin, equipped na po siya ng front disc brake at ng rear disc brake with drum inline po. Tapos, sa side mirror po niya, sa ilalim, papakita ko lang, nandito nakalagay yung ano niya, camera. Ginagamit kasi yung camera nito for camera 360 view or around view po. Para makita natin yung obstacle na nasa gilid ng unit natin. At syempre, magagamit din natin yung camera 360 kung dadaan tayo sa makitid na kalsada or ipapark natin yung sasakyan natin sa maliit na espasyo. Yan. Equipped na rin po siya ng 18-inch alloy rims. Ito po yun. Ito po yung stock rims niya. Kung under in-house bank financing transaction tayo, papalitan ho natin yan or isasama natin sa previous natin yan. Gagawin natin siyang GT look or Black Series look yung mags po niyan. Ayan. Tara, silipin natin yung loob ng Montero GLS Automatic. Oops, bago natin kalimutan. Bago natin pasukin itong Montero, pinailaw ko po muna yung kanyang headlight saka yung fog lamps. Ayan, ito yung itsura niya. Naka LED po yung projector lamps niya. Tapos yung position lamp or yung DRL nakailaw na rin. Ayan, ayan yung itsura. Tapos fog lamps, ayan, naka-on. LED na rin yan. So wala na kayong i-upgrade dyan sa unit na to. Wala na tayong i-upgrade kasi kahit daylight po yan, malakas yung ilaw niyan kung napapansin nyo. Wala ka nang i-upgrade dyan sa headlight saka sa fog lamps niya. Masasatisfy ka sa lakas ng ilaw niyan. At saka hindi rin siya nakakasilaw sa kasalubong natin kasi naka-ano yan. Factory aligned po yung mga headlamps po niyan or yung cutoff nung headlight niya. So ayun, tara pasukin na natin itong Montero. Guys, ano ba makikita natin sa loob ng 2024 Montero GLS Automatic? Una, dito tayo sa driver side, sa left steering wheel po niya or sa left side ng steering wheel ng Montero GLS Automatic, makikita natin dito yung controls para sa side mirror. Tapos nandito na rin yung push button engine start niya. Meron din siyang button para ma-off or ma-on natin itong parking sonar.
or yung reverse sensor niya. Tapos ito naman yung button para ma-off natin yung Mitsubishi Active Stability Traction Control. By the way guys, yung dalawang button na to by default naka-on po siya palagi. Ino-off lang po natin itong reverse sensor po kung naka-trailer po tayo or kung meron tayong tow hitch sa likod, pwede natin siya i-off para kapag nag-reverse tayo, hindi po maingay yung ano natin, yung buzzer natin. Kasi kapag tayo, tawag dito, yon, kapag may karga tayong bike rack sa likod, or pag inatras lang natin pero wala tayong obstacle na, or walang malapit na obstacle sa likuran natin, mag-iingay po siya. Nakakainis yung ingay po niya. Kasi dire-diretso po yung tunog niyan. Unless i-off natin yung button na yan. Yan. Tapos dito naman sa left side ng steering wheel, dito naman yung audio steering remote. Tapos ito yung pipindutin natin para magamit natin yung camera 360 view niya. Then itong source button naman para magamit natin yung FM, AM, Bluetooth or USB na source. Kung ano yung preferred nyo na gamitin para makapag-play kayo ng music or videos po. Tapos ito naman yung track button. Sa baba naman, nandito naman yung voice command button po. Punta naman tayo dito sa right side ng steering wheel. Sa right side naman, nandito yung cruise control buttons. Saka sa baba naman, nandito naman yung multi-information button para mapalitan natin yung setting or display sa ating multi-information display. So, ayan. Ngayon, nasa trip A tayo. Ililipat ko ng trip B. Then, eco rating. Tapos, ito naman, kung may gusto tayong baguhin sa setting nung natin ng multi-information display. At babalik na ulit siya sa trip A. Then, ito po yung natin, odometer, yung may 12 km or 12 kilometers po. Yung steering wheel natin, equipped na po siya ng paddle shifter. Tapos dito rin nakalocate yung natin, yung controls para sa ilaw, sa headlight, saka sa fog lamps. Ito naman yung control para sa fog lamps. Ayan. Titwist lang natin siya kung gusto natin i-on yung fog light. At kung i-off naman natin siya, twist na lang natin siya pabalik. Ayan. Para mag-off. Ito naman yung control natin para ma-on natin yung headlight or yung mag-umpisa tayo sa dim light. Tapos itong icon na to, ito naman yung para ma-on natin yung headlight niya. Sa kabilang side naman, ito naman po yung controls para sa wiper natin. Pag inangat po natin siya, pag ganun po yung natin, yung pag gamit sa stock ng wiper, maglalabas po siya ng tubig sa windshield. Tapos pag tinaas naman natin siya, magwa-wipe po siya isang beses. Sunod, eto ngayon by default naka-off. Yung sunod naman na pababa, intermittent or may interval po siya. Sunod, low speed. Tapos pinakababa, yan po yung high speed. So, ang advice ko lang po kapag malakas po yung ulan, maganda po nakalagay lang ho tayo sa sa low. Kasi po So guys, paano ba gamitin yung yung control ng wiper natin sa Montero? Pag tinap po natin siya pa taas, lang po siya, magwa-wipe lang po siya isang beses. Tapos kung ibababa naman natin siya, from off, ibababa natin, ayan, mag-interval po yan. Tapos pwede natin baguhin yung setting po nung time or nung interval po niya. Pwede natin siyang pabilisin or pabagalin po. Tapos meron din tayong low speed, saka meron din tayong high speed ng pagwa-wipe. Pero kahit nakalagay lang po tayo sa low, guys, kapag nakalagay tayo sa low tapos mabagal yung takbo natin, mabagal din po yung speed ng wiper natin. Tapos kapag mabilis na yung takbo natin, bumibilis din po yung yung speed ng wiper natin.
sa harapan. Kaya mas okay na or mas advisable na rin po na nakalagay lang tayo sa low speed. At syempre, kapag sa akin ho kayo nag-avail mga kapalaboy, ituturo ko po yung mga pwede nyong gawin para mas safer po yung paggamit natin ng unit, lalo na kapag umuulan. Kasi may mga ina-advise din ako sa mga clients ko na mga chemicals or mga pinapahid po sa windshield para hindi po sila mahirapan during heavy rain po or heavy downpour po. So mga kapalaboy, yung touchscreen monitor ng 2024 Montero GLS Automatic natin, equipped na po siya ng SmartLink Display Audio. Gagamit lang tayo ng data cable at isasaksak natin dito sa USB slot na to para magamit natin yung feature na yon. Kapag iPhone po tayo, magagamit natin yung Apple CarPlay niya. Kung naka-Android naman tayo na phone, magagamit naman natin yung Android Auto. At syempre, kapag nagamit na natin yung SmartLink Display Audio, magagamit natin doon yung mga features or app na naka-install sa phone nyo papunta dito sa head unit natin. Kaya makakapag-play tayo via SmartLink Display Audio ng Spotify, YouTube Music, tapos kung ano-ano pang ibang app na suitable for this head unit po. Meron din tayong, syempre mga kapalaboy, kung gusto nyo rin po pala ng real-time na navigation app, magagamit natin dito si Google Maps saka si Waze para ma-locate natin or tawag dito, para ma-locate natin kung saan yung matraffic at maiwasan natin yun. Ayan. Tapos dito naman mga kapalaboy, dinim light ko po siya para makita natin yung mga ibang mga buttons or features ng ng aircon. Hindi ko kasi sinusian ito dahil lilinisan pa po siya. So ayan. Ito ho yung control para naman sa fan speed ng aircon natin, yung knob na to. Then pipindutin natin yung button na to para gumana po yung aircon niya or para lumamig siya. Ito naman yung button na to, itong knob naman na to sa right side. Ito naman yung knob para ma-adjust natin yung temperature nung ng iseset natin. Tapos kapag pinindot natin itong auto na button, syempre gagana po yung auto climate control niya. Iset nyo lang yung temperature na gusto nyong iset para sa cabin ng sasakyan natin at siya na ho yung bahalang magpalamig neto. Kapag sobrang init, gaya ngayon, yung temperature sa labas, nasa 36 degrees Celsius po. At syempre, gusto natin palamigin kagad yung sasakyan, di ba? Or yung cabin natin. At isa-set natin siya sa 23. Kapag sinet natin siya ng 23 degrees Celsius or 22 degrees Celsius, lalakas po yung fan speed niya. Then, kapag lumamig na ho yung cabin natin, saka naman po bababa yung fan speed ng aircon nung sasakyan natin. Etong button naman na to, magagamit natin to para ma-off at ma-on natin yung aircon sa likod. Etong button na to, mga kapalaboy, lagi ko pong sinasabi sa mga client ko to na kailangan po laging naka-on po yung ilaw niyan para po hindi po pumasok yung lamig or yung hangin galing sa labas. At kung gusto naman natin i-off yung aircon natin, ito naman yung pipindutin natin, yung off button na to. So mga kapalaboy, ito po yung natin. Kung napapansin nyo, ito po yung cambio ng automatic transmission ng 2024 Montero GLS. Kung napapansin nyo po mga kapalaboy, yung D tapos may plus minus, ito po yung gagamitin natin kung gusto natin manual shifting po ng gear. Ilalagay lang natin siya sa drive, tapos papupuntay natin yung cambio dito sa kaliwa para gumana po yung yung Tiptronic niya. Pag tinaaso natin yan or tinap natin pataas, mag-up gear po siya. At kung itatap naman natin siya pababa, magda-down gear naman po. Or bababa po yung yung gear ng transmission natin. Mga kapalaboy, yung unit na to, equipped din siya ng electronic parking brakes. Ito po siya. Ipo-pull up po natin yan para mag-engage po yung parking brake niya. At kung ipo-pull down naman natin or ipo-push down, magdi-disengage naman po yung parking brakes niya.
Syempre, hindi yung gagana yung mga parking brakes niya or hindi natin di-disengage po yung parking brakes niya kapag naka-off po yung makina. Lagi yung naka-on yan kapag naka-off po yung makina. At syempre, kailangan nasa parking gear tayo para safe po yung unit natin. Tapos ito naman mga kapalabo, yung brake auto hold function. Yung brake auto hold function, yung feature po na yan, ginagamit natin kapag nasa traffic tayo o kaya paahon or palusong yung kalsada para hindi tayo nakababad sa preno. Yung purpose din po na ito para parang nakatapak na rin tayo sa brake. Syempre, para hindi rin mangalay yung paa natin kakatapak sa preno. At kapag uusad na or aabante na yung sasakyan natin, kapag naka-on yung brake auto hold, tapakan lang natin ng dandahan yung gas pedal para umabante po siya. Kapag umabante na siya, automatic magdi-disengage na po yung brake auto hold natin. So, ang ganda ng feature na yan, di ba? So, ngayon mga kapalaboy, punta tayo sa second row. Papakita ko naman kung ano yung mga feature na pwede nyo magamit kapag nakaupo tayo sa second row seat ng Montero GLS Automatic. Mga kapalaboy, nandito na tayo sa second row seat ng 2024 Montero GLS Automatic. Kung napapansin nyo po, may dalawa pong outlet dito sa center console ng ating Montero. Meron siyang 220 volts, maximum of 150 watts na pwede natin isaksak dyan. At meron din po siyang dalawang USB slot. Napakita ko lang po. Ayan. May dalawa siyang USB slot for charging. Ayan. Then mga kapalaboy, kapag naka-on yung yung dim light or yung headlight natin, meron siyang ilaw dito na kulay parang red para makita natin yung mga saksakan na yan. At syempre, magagamit natin yan kapag long drive para hindi tayo maubusan ng battery. Sorry. Ang kinaganda pa ng unit na to mga kapalaboy, meron siyang armrest console with cup holder po. Binago ko lang po yung sandalan natin. In-adjust ko lang yung sandalan natin para naka-straight po yung armrest natin. Tapos, ito po yung cup holder niya. Ayan, ganyan ho dapat yung setting niya. Kung napansin nyo, meron tayong phone dyan na nakailaw po yung LED kasi medyo madilim rin dito sa taas ng warehouse po. Yun. So, napakaganda yan. Kahit mainit dito mga kapalaboy, gumagawa tayo ng video syempre para may maipresent tayo sa mga nanonood sa atin at para ma-visualize din ng mga nanonood kung ano yung itsura ng unit natin. Yung mga pinapresent nating mga unit dito. Then mga kapalaboy, ito naman yung likod ng 2024 Montero GLS Automatic. Mamaya po papailawin natin yan, yung tail lamps niya, para makita nyo kung ano yung itsura niyan. Siyempre, yan, LED tail lamps po, tapos LED na po yung kanyang reverse lights po dyan. Tapos yung tail lamps niya or yung brake, saka yung position lamp sa likod, naka-LED po yan. Then dito rin nakalocate sa likod yung reverse camera. Ito. Tapos equip siya ng 4-eye reverse sensor. Then sa taas ng unit na to, meron siyang shark fin antenna for aerodynamic. At siyempre para mas cleaner or mas sporty po siya tignan. Yan. Siyempre mga kapalaboy, i-upgrade natin yung mga freebies natin. Mga kapalaboy, ito yung itsura niya kapag nakailaw po yung tail lamps. Ayan. Ganda, di ba?
Mhm. So napakaswerte po nung client na to, yung marireleasan na itong unit na to. Ganda. Ganda ng black. So, guys, may tatlong kulay tayo na pwede pagpilian sa unit na to. Ito po yung sterling silver natin. Available siya sa 2024 Montero GLS Automatic. Tapos guys, meron din tayong jet black mica. Ayan. Ang kintab ng black talaga. So guys, kapag sa akin kayo nag-avail nito, mas papakik. So guys, kung sa akin kayo mag-avail nito, mas pakikintabin pa natin to. Dahil gagamitan natin siya ng special wax na ako lang ho yung gumagamit dito sa dealer na to. Yan, ang ganda, di ba? Tapos guys, ito naman yung diamond white natin. Ayan. Siyempre, kapag diamond white color, may additional 15,000 sa SRP. So guys, nakita niyo na po kung ano yung features ng unit na to. At kung meron po kayong inquiry regarding sa unit na to, maaari niyo po akong tawagan sa number na naka-indicate dito sa screen. At kung meron po kayong questions or gustong ipa-review na unit sa akin, especially na Mitsubishi unit, maaari niyo rin po ako i-message or mag-comment lang po kayo dito sa comment section below. At sana, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At sana mga kapalaboy, kayo naman po yung maging next Mitsubishi client namin. Bye!